Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1245. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa Dation in Payment or Dasyon and Pago. Ano nga bang ibig sabihin nito at bakit law of sales ang gagamitin natin dito? Ano bang munang pinagkaiba nito sa sales? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1245. Dation in payment whereby property is alienated to the creditor in satisfaction of a debt in money shall be governed by the law of sales. So, this article na to, dinidiscuss ngayon ang ibig sabihin ng dasyon and pago or dation in payment. So, dation in payment or dasyon and pago. Yan. Ang dation in payment or dasyon and pago ay isang klase pa din ito ng payment. So, this is a special form of payment. Ibig sabihin, it will extinguish the obligation kasi payment is one of the cause of obligation. Cause of extinguishment of obligation. Yan. Cause of extinguishment of obligation. Therefore, dasyon and pago or dation in payment is a cause of extinguishment. Pwede niyang ma-extinguish ang obligation kapag ang ginawa mo ay dation in payment kasi technically payment pa rin naman siya. So this is a special form of payment. Okay? Special form of payment. Kasi apat yan. Isa na nga dito, si Dasyon and Pago or Dation in Payment under 1245. Pangalawa, meron tayong application of payment na i-discuss naman natin sa Article 1252, application of payment. So this is 1252. Pangatlo, another special form of payment is payment by session. Okay? So, madi-discuss natin 'to sa 1255 kung anong pinagkaiba niya sa dasyon and pago. Okay? 'Yan. And then pang-apat is, tender of payment and consignation. 'Yan, tender of payment and consignation. Tandem kasi itong dalawa, eh. Tender of payment and consignation, which will be discussed under 1256. Ngayon, ang sabi dito, kapag si debtor is dation in payment ang kanyang gagawin as a form of payment, ang law that will govern all this dation in payment transaction is the law of sales. Ngayon, bakit ba law of sales? So, why law of sales? Okay? Because ang dation in payment ay meron siyang nature ng sale. Hindi naman siya sale directly, pero para siyang sale. Okay? So, it has nature of sales. Yan. Para siyang sale, pero hindi. Kasi ang definition ng dation in payment ay delivery and transmission of ownership of a thing by the debtor to the creditor bilang accepted na equivalent ng performance ng obligation. So, yan. So, this is delivery, okay, and transmission of ownership of a thing by the debtor to creditor as unaccepted. O take note ha, accepted. Ibig sabihin, pumayag dapat si creditor. Accepted equivalent of performance. Okay? Yan. Okay. So, nakalagay kasi dito, whereby property is alienated to the creditor. So, ibig sabihin nun, tina-transfer yung ownership and dinideliver na rin yung object para masatisfy yung obligation. At saka isa pa nating tatandaan, ang dation in payment ay dapat in satisfaction of a debt in money. Yan, isa yan sa mga requisites
para magamit mo or elements para mag-exist ang days in payment. So, elements ng isang days in payment, number one, dapat meron munang money obligation. So, existence of money obligation. Yan, take note ha, dapat yung utang ni debtor ay pera at hindi performance or service or object. Dapat ang kanyang obligation is pera. Kasi baka maging barter na siya kapag object ang kanyang obligation. Okay? Kaya law of sales ang gagamitin. Pangalawa, meron tayong alienation na mangyayari. So, alienation to creditor. Okay? With consent. Ipapasa dapat yung ownership ng isang property na ino-offer ni debtor kay creditor at tatanggapin niya dapat yon. Pangatlo is satisfaction of money obligation. Satisfaction of money obligation. Kasi baka ibibigay niya yung object pero wala naman pala siyang utang, donation na yon. Okay, so walang isa-satisfy. Okay, so ito yung elements para mag-exist ang isang days in payment or dasyon in pago. Ngayon, i-differentiate natin. Bakit ba law of sales ulit? Dahil nga merong nature of sales. It partakes the nature of sale. As if si debtor, binebenta niya yung kanyang property kay creditor, ang kabayaran ay yung perang hiniram. So parang nagbenta si debtor, okay, ng property niya, binayaran ni creditor, yun na yung utang. Kaya parang sale ang nangyari, pero hindi nga siya sale, may distinction sila. So ang dation in pago or dation in payment, una, merong pre-existing credit. Ibig sabihin, obligation. Ibig sabihin, may utang muna dapat si debtor para niya magamit yung dation in payment as a form of payment. Hindi pwedeng magkaroon ng days in payment nang wala namang pre-existing obligation or pre-existing credit. Okay? Yan. Sa sale kasi, hindi kailangan meron. So, no pre-existing debt or obligation. Yan. Kumbaga, sa contract of sale, pag meron kang nagustuhang bilhin, wala ka namang utang doon, bibilhin mo yon tapos babayaran mo. Okay? Ang days in payment kasi may utang ka muna bago mo ibibigay or i-o-offer ang isa pang object bilang kabayaran. Okay? Na bibilhin naman, parang bibilhin ni creditor. Ang kapalit nga ay hindi na magbabayad ng utang. Tapos, ang days in payment, extinguish obligation. So, extinguishes obligation. 'Pag ginamit mong pambayad ay isang object dun sa iyong obligation ta's tinanggap ni creditor, so mawawala na yung obligation mo. Extinguish na siya kasi nga form of payment ng days in payment. Si sale naman, dun ka palang magkakaroon ng obligation, creates obligation. Kasi kapag meron kang bibilhin, hindi mo agad binayaran, okay, o so meron kang obligation to pay o kaya naman ikaw yung nagbebenta, may obligation kang ibigay or i-deliver yung napagkasunduan yung bilhin. Okay? Yan. So, meron pang ibang mga ano, mga distinction. So, dito na lang muna tayo sa dalawa para at least ay mas maintindihan natin yung kahit paano yung ating concept ng pinagkaiba ng days in payment at saka nature of sales. Tsaka yung sales. So, bigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, si A nangutang kay B. Okay? Meron siyang debt. Yan. Let's say 10,000. Tapos, dahil walang pera si A, ang pinambayad niya is relo. So, watch. Yan. Watch yan. Tinanggap naman ni B. So, therefore, okay si B. Yung obligation extinguish na. Wala na utang si A. Ang pinambayad niya kay B is yung watch. So, hindi natin pwedeng sabihin walang natanggap si A kasi yung natanggap niya ay hindi na magbabayad ng utang. So, parang ang days in payment, the cause is the extinguishment of the obligation. Kaya ka nagbigay ng object is para ma-extinguish yung obligation. So, yun yung cause. Okay? Ayan. Sa sale kasi, ang cost natin ay yung price. Halimbawa, ba't mo ibebenta yung object? Bakit mo ibibigay sa kanya? Kasi gusto mong matanggap yung presyo or matanggap yung bayad.
Okay? Kaya the cause here is extinguishment. The cause is the extinguishment. Bakit mo binibigay yung object mo kay creditor, yung watch? Kasi gusto mong mawala yung utang. So, the cause is the extinguishment. Dito, bakit mo binibigay yung object? Kasi gusto mong matanggap yung bayad, yung pera. Cause is the price. Yan. So, yun yung pangatlo natin. Ano? Pwede nating isama sa distinction. Eh sir, paano naman kung ibibigay mong property ay yung naka-attach or ginagamit na collateral? Iba na yun. Kasi ang dation in payment, hindi collateral yung ibibigay mo. Okay? Ayan. Labas yun sa usapan. Ngayon, kapag ang ibibigay mo ay yung collateral, ibang article na yun. Kasi ang dation in payment nga is walang collateral na nangyari. Okay? Kung bakit may bibigay yun. So, ibang topic yun ha. Sinasabi rin sa sa 1245 na ang dation in payment ay parang form din ng novation. Okay? So, it can also be considered as a novation. Yan. So, dito ko na ilalagay. Although siya ay payment, pero parang novation din siya. Kasi merong change in object. Okay? Yan. So, may change of object. Ang novation kasi, extinguishment din ng obligation yan kasi nag-usap kayo ng panibago. Halimbawa, nangutang si A kay B, 10,000. So, babayaran ni A si B ng 10,000. Ngayon, nagkasundo sila na bagong utang na or bagong payment na, sabi ni A, B, pwede bang relo ko na lang ipambayad ko? Okay? So, therefore, parang nagkaroon ka ng change of object, hindi na yung money ang object mo, kundi yung relo na. So, it considered to be novation na. That is, according sa modern concept. Okay? So, para siyang objective novation, kung saan yung thing na ino-offer ay kaparehas na equivalent ng performance na din. Okay? So, considered object of contract of sale. Yan. So, pero regardless, whether sale siya or novation, kung titingnan mo siya, ang effect niya is extinguishment of obligation. Okay? So yun, dito nagtatapos yung Article 1245. Simple lang naman siya, no? Pinag-uusapan na natin dito yung isa sa mga special form of payment, which is dation in payment or dasyon in pago. Sabi diyan, kapag dasyon in pago ang gagamitin mong extinguishment of obligation instead na payment, simple payment, ang law governing this kind of transaction is the law of sales. Bakit? Kasi para siyang may nature ng sale. Bakit siya parang may nature ng sale? Kasi lumalabas na si debtor, yung nangutang, ibinenta niya yung property niya kay creditor kasi yun yung ipambabayad niya, katumbas nung halagang inutang niya. Okay? Yan. So, parang nagkaroon ng sale, no? Nagbentahan. Binenta yung property, kapalit na bayad ay yung utang na hindi nababayaran. Pero hindi nga siya sale. Kasi ang sale, walang pre-existing obligation, ang dation in payment meron. Tapos ang sale, pag pumasok ko sa isang contract of sale, tsaka palang magkakaroon ng obligation. Yung dation in payment, 'pag ginamit mo yun, wala ng obligation. So, ang cost is the extinguishment sa dation in payment, pero sa sale ang cost is yung price. Okay, and then yung elements nga natin para mag-exist ang isang dasyon and pago or dation in payment, dapat again, meron tayong money obligation, okay? Tapos yung alienation sa creditor, may consent dapat, and it will be for satisfaction of money obligation. Okay? So yun, I hope meron akong dagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Then paki-like na rin, paki-share at saka subscribe para marami pa tayong matulungan. And lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!